Aloha, hello! Kumusta Wanderistas? So ito na nga, after namin pumunta sa Nara Deer Park, on the way na kami dito papunta sa Osaka Castle. Pero napakaganda ng mga autumn trees, kaya nag-picture-picture muna kami. At ito, lakad na ulit. Akyatin mo talaga yan. Wait lang. At bilang nasa Japan tayo, syempre, mga 40k steps yung goal natin per day, di ba? Pero buti na lang autumn kami pumunta, mga beshies. Masarap maglakad-lakad habang malamig ang panahon. Pagod ka na? It's cold, so that's not gonna happen. Nakakaganda ng fest. Ay, oo. Nakakaganda talaga ng face. Tingnan mo, kahit di ka na mag-powder, mga yes. No need to put powder. Lipstick na. Ganda. So, ayan, habang naglalakad kami, nagpakita yung weakness namin. Syempre, mga beshies, street food for the win. Dahil marupok kami sa mga nakikita namin. So, ayun, nag-decide kami na tumigil muna para mag-order dito. So, ayun mga B, may octopus, may wagyu beef, may sausages din. So, ito na yung in-order namin. Isang steak ng wagyu beef, tapos octopus. Yung wagyu beef nga pala nila is 800 yen. So, mga nasa 400-ish pesos. And then, yung octopus is nasa 500 yen, mga nasa 250 pesos something. So, ito na siya mga B. Taste test na tayo with Tita Shi. Yummy. So finally, nandito na kami sa Osaka Castle at ayan, nandito kami sa labas at epic fail to mga B. Saranduhan kami! Saranduhan kami, kaya pumunta kayo dito before 5 p.m. In addition to that, labanan ang tukso pagdating sa mga lafang. So, ayan mga beshies. So, napaka-strict nila sa time. 5:01, sarado na talaga sila kasi hanggang 5 p.m. lang sila. So, ayun, okay lang. In-enjoy naman namin yung mga autumn trees at street food dito. Kaya naman, bumalik na kami sa Dotonbori para mag-dinner. At habang naglalakad kami, nakita ito ni Tita Shing iJuice, ang kanyang favorite orange juice vendor. Nasa 350 yen ito mga beshies at nasa 4 oranges na yung squeeze niya in a cup. Hindi kasi mahilig si Tita Shi sa pruta. So, ang only way para mapakain siya is to squeeze or i-juice yung fruit. So, unlike me, talagang super mahilig talaga ako sa fruits. So, kaya, sige, gora na kahit nasa 350 yen to, mga 150 pesos and more, gora lang. So, this is it, pansit. After ilang seconds, ready na yung freshly squeezed orange juice ni Tita Shi. So, ayan, after ng orange juice kineso ni Tita Shi, dumating na kami sa aming destination for our dinner. At dahil trip namin mag-sushi ngayong gabi, nandito kami ngayon sa Kura Sushi. So, lahat dito mga beshi, self-service. So, simula sa pagkuha mo ng seat hanggang sa pag-take ng order, at the same time, payment na din. So, konti lang talaga yung intervention ng mga crew nila dito. At kung mapapansin nyo din, napaka-aesthetic at minimalist ng ambience nila dito. At ito na ang highlight ng visit namin sa Kura Sushi. Of course, ang jump pack na conveyor belt. OMG mga B, nakakatakam tong salmon nigiri at marami pa yung iba. Ito pa. Kaso mga beshies, nakakahiyaman aminin. First time kong kumain sa ganitong resto. At alam nyo ba, namroblema ako. So, paano siya kuno? Kita nyo nga sa akin, paano siya kuno? Ako sa kabila, ang dami no. Ito, paano kunin ito? Nakakalamon ng tanga. Lamon na ako dito ah. Ay, pwede naman palang kunin na gano'n. O, kunin mo. Paano kumuha ng kamote? Ah, baka meron dito. Order na lang.
Tawang-tawa ako sa sarili ko dito mga B. So, dahil naubos na yung patience ko, kaka-figure out kung paano kukunin yung mga sushi na yun. So, ito na lang yung resort namin. Mag-order na lang kami ng kung ano yung gusto naming orderin dito sa screen na to. So, ayan, dumating na yung order ko sa wakas, tempura. Ang sarap niyan mga beshies, as in. At dahil mga seafood ang kakainin natin mga beshies, may nakaabang tayong antihistamine para iwas allergy. At may sinubukan din akong traditional Japanese food dito. This is natto, fermented. Di ba gusto ko itong matikman? Yung natto. Oo, yung kay Kuya Show. So, yes, fermented soybean ito and ginagawa daw itong breakfast dito sa Japan. Ang sabi ng karamihan, hindi daw ito masarap kasi kakaiba yung lasa niya. Kaya naman mas naging interested akong tikman tong natto. So, tara, let's dig in. Lasa. Minsan, OA lang talaga ako mag-react mga B. Pero hindi naman sa hindi siya masarap. Pero para siyang kimchi, it's an acquired taste. So, imagine yung sliminess ng okra. I-level up mo pa doon. Ganun yung lasa niya. Ito siya mga beshies at ito pa yung mga in-enjoy namin sa Kura Sushi. Hi, busog mga B, kaya naman it's time to bill out na. Kailangan na namin bilangin lahat ng plates na na-order namin. Back. At nakakatawa dito mga beshies kasi for every 5 plates, meron kang chance to play a game. And of course, may pa-prize sila pag nanalo ka. Kaso dito sa first game namin, olats kami. So may mga plates pa naman kami. So let's go! At sino ka palaro? Sino ka dyan? Hindi sila nananalo. Sino ka ba? Siya? Hindi ba nito? Oh, panalo tayo! Wait lang. Sige, go! Wow! Aki cheese! Sobrang saya talaga ng experience namin dito sa Kura Sushi. Kasi napaka-affordable niya. So kung makikita nyo, 3 na kami pero 3,250 yan lang yung bill naming 3. And then, busog na busog ka pa dahil walang tapon mga B. Talagang masarap yung mga food nila. At the same time, nag-enjoy ka pa sa pag-game nila at may maiuuwi ka pang prize. O diba, mag-Kura Sushi ka na pag bumisita ka dito sa Osaka. Dito sa Dotonbori lang to. At kung gusto nyong malaman kung saan pa kami pumunta dito sa Osaka, i-like nyo lang, share, and subscribe all our social media accounts and YouTube channel. Kaya naman, kita-kits sa sunod na wonder. Until next time, ciao!